Iniwan ng kanyang asawa ang babaeng ito dahil umano'y masyado siyang pangit. Sa galit, tinanggal niya ang kanyang kwintas na nagkakahalaga ng 30 na milyong piso at itinapon ito sa dagat. Ngunit matapos niyang itapon ito at umalis, bigla siyang nagsisi. Naalala niyang kailangan niyang magtrabaho ng maraming taon para lamang mabili ang kwintas na iyon. Agad niyang tinanggal ang kanyang jacket at sinubukang hanapin ang kwintas sa dagat. Ang tagpong ito ay nakita rin ng isang lalaking nasa malayo. Nais ng lalaki na tumulong at lumangoy patungo sa kanya, ngunit hindi niya inasahan na masyado niyang tinaya ang kanyang kakayahan. Bago pa man siya makarating sa babae, nakainom na siya ng maraming tubig dagat. Matagal siyang naghanap ngunit hindi pa rin niya nahanap ang kwintas. Sa sandaling iyon, nakita ng babae na humihingi ng tulong ang lalaki. Nagulat siya at agad na lumangoy patungo sa lalaki. Hinawakan niya ang buhok ng lalaki at hinayla ito pabalik sa pampang. Nang makita niyang nawala na ng malay si Jack, agad siyang nagpadala ng enerhiya upang mailigtas ito. Sa wakas ay nagkamalay si Jack, ngunit sa hindi inaasahan, niyakap siya ni Jack. Habang yakap siya, hinimok siyang huwag mawala ng pag-asa sa buhay kahit pa siya ay iniwan ng kanyang kasintahan. Doon niya napagtanto na napagkamalan siya ni Jack bilang taong nagtangkang magpakamatay. Bilang pagpapakita ng malasakit, nagpa siya si Jack na ihatid siya pauwi. Ngunit walang sino man ang makakaakala na magkapitbahay pala sila sa tapat ng kalsada. Dahil sa kakaibang pagkakataong ito, pareho silang hindi makapaniwala. Biglang naalala ni Jack na hindi pa sila kumakain, kaya naghanda siya ng isang pambihirang kimchi soup. Ipinadala niya ito kay Ann bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanya mula sa dagat. Ayaw sanang tanggapin ito ni Ann dahil sa mga kakaibang pangyayari sa araw na iyon. Ngunit naisip niyang kailangan niya ng kasamang iinom, kaya inimbitahan niya si Jack sa loob ng bahay. Nang makita ni Jack ang hapag na puno ng pagkain at alak, bahagya siyang nagulat. Ngunit kalmado siyang sinabihan ni Ann na kapag ang isang tao ay nasasaktan, dapat itong kumain ng masustansyang pagkain. Bagamat tuliro pa rin, marunong na nagbuhos si Jack ng alak sa baso at nagdagdag pa ng inumin. Namangha si Jack sa husay ni Ann sa paghahalo ng alak. Matapos ang ilang tagay, mas naging komportable ang dalawa sa isa't isa. Ngunit nang ipakilala nila ang kanilang mga sarili, muling ikinagulat nila ang katotohanan. Magkaklase pala sila noong elementarya. Sa isang pagtatanghal sa eskwela, si Jack ang gumanap na pangunahing karakter. Ayon sa kwento, kailangan niyang halikan si Ann na siyang bida sa babae. Ngunit sa mismong sandali ng halik, bigla siyang samuka dahil sa pananakit ng tiyan. Naging tampulan siya ng tukso sa buong paaralan. Pinagtawanan siya ng mga kaklase, sinabing si Ann ay masyadong pangit kaya hindi siya makahalik. Dahil dito, galit na galit si Ann noong bata pa siya. Walang imik, sinugod niya si Jack at binuksan ang package ni Jack sa harap ng lahat. Nang makita ng mga kaklase ang silly ni Jack, sila ay napahiya. Simula noon, naging magkaaway sila sa eskwela. At si Jack ay nagkaroon ng matinding takot. Hindi siya nagsusuot ng sinturon at takot lumabas ng bahay. Ngayon, muling kaharap ang dating kaaway, nais sanang mag-higanti ni Jack. Ngunit sinabi ni Ann na ang insidenteng iyon ay wala ng halaga. Mas masakit ang iniwan siya ng kanyang nobyo. Pagkatapos ay napaluha si Ann habang iniuulat kung paano siya iniwan ngayong araw. Habang nakikinig si Jack, lalo siyang naawa sa kanya. Dahil sa epekto ng alak, hindi na niya napigil ang aylapit ang kanyang ulo kay Ann. Sinabi niyang ito ay upang punan ng halik na hindi niya naibigay noon. Akala ni Ann ay iyon na ang pinakamalupit na ginawa ni Jack, ngunit hindi pa pala dahil inalok siya ni Jack na gawin ang mas mabaliw pa. Kinabukasan, nagising si Ann dahil sa tawag ng kanyang matalik na kaibigan. Binati siya nito ng good luck sa muling pag-aasawa. Naguluhan si Ann at nais niyang sabihin na iniwan siya ng nobyo. Ngunit napansin niya ang isang pambatang singsing sa kanyang daliri, at ang iba't ibang klaseng makukulay na underwear na nakakalat sa silid. Habang sinusubukang alalahanin ang nangyari kagabi, napagtanto niyang siya ay nakatanggap ng proposal. Kakuha rin ng tawag si Jack mula sa kanyang mga kaibigan. Akala niya ay nagbibiro ang mga ito, ngunit nang makita ang litrato, napagtanto niyang sila ni Ann ay nagparehistro ng kasal. Sa harap ng sitwasyong ito, parehong napasigaw ang dalawa sa pagkabigla. Sinubukan nilang alalahanin ang nangyari, at doon nila naalala na matapos malasing kagabi, pumunta sila sa Civil Affairs Bureau at nagpilit na magpakasal. Ayaw silang irehistro ng staff dahil lasing sila, at humiling ng testigo. Tinawagan ni Jack ang kaibigang si Alan, na siyang naging saksi sa fancy na marriage proposal. Pagkatapos nilang maintindihan ang nangyari, parehong nagsisi ang dalawa. Tumakbo sila papunta sa bahay ni Jack upang ayusin ito. Ngunit wala roon si Jack. Tinangka ni Ann na tawagan siya, pero hindi pala niya alam ang numero ni Jack. Wala siyang nagawa kundi tawagan ng Civil Affairs Bureau. Doon niya nalaman na kailangan nilang mag-divorce upang kanselahin ang kasal. Halos himatayan siya sa narinig. Pagbalik ni Jack, agad silang nagbangayan. Nang mapagod, napansin ni Jack ang underwear sa sahig at sa kama. Nagtanong siya kay Ann kung may nangyari ba sa pagitan nila. Mariin niyang itinanggi, ngunit nalito si Jack dahil ang amoy ng underwear ay pareho sa likido mula sa kanyang katawan.
Pareho silang nanginig sa kaba at galit na muling tumakbo sa Civil Affairs Bureau. Humingi sila ng paliwanag sa staff. Galit din ng staff at sinabing, "Kayo rin ang nagpumilit magpakasal kahapon, ngayon gusto niyong bawiin, laro ba sa inyo ang pag-aasawa?" Matapos silang sermonan, inamin ng staff ang totoo. Hindi tinanggap ang kasal kahapon. Pinaalalahanan lamang sila ni Alan na bumalik kapag matino na ang isip. Nang mapagtantong false alarm lang pala iyon, pareho silang nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang coffee shop at parehong nahiya sa nangyaring kahihiyan. Nagkasundo silang huwag nang banggitin muli ang insidenteng iyon. Nagpaalaman sila ng may pagkailang. Pagkaalis ni Jack, napatingin si Anne sa coffee shop. Naalala niyang doon din nagtapos ang relasyon nila ng kanyang dating asawa. Naalala niya ang mga pangakong tila totoo noon. At kung paano sila unti-unting nagkahiwalay. At muling nadama ang sakit sa kanyang puso. Gayunpaman, kailangang magpatuloy ang buhay, kaya napilitan si Anne na bitawan ang lahat. Ngunit sino ang mag-aakalang hindi pa nagtatagal, habang siya ay kumakain sa labas? Ay hindi sinasadyang nakita niya ang kanyang dating asawa. Pagkatapos ng maraming taon, muling makaharap ang kanyang dating asawa ay nagdulot ng matinding pag-aalab ng damdamin sa kanyang puso. Kaya inayos niya ang kanyang sarili at lumapit sa lalaki. Ngunit bago pa man siya makaboti, napansin niya ang isang babaeng may malusog na dibdib na nakatayo sa tabi ng kanyang dating asawa. Napahinto siya sa gulat at dali-daling tumalikod. Sinamantala ang pagkakataong magtago dahil sa labis na kahihiyan. Nang makita niyang masaya ang kanyang dating asawa, nakaramdam siya ng matinding pagkalungkot. Ikinwento niya ito sa kanyang mga kaibigan at inireklamo na ang bagong kasintahan ng kanyang ex ay ginagamit ang makurbang katawan upang insultuhan siya. Aniya, sinabi noon ng kanyang dating asawa na hindi ito naging masaya sa kanilang relasyon. At iyon daw ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ngunit nadama niya na ang tunay na dahilan ay hindi siya kontento sa katawan niya. Gayunpaman, hindi nagpakita ng simpatsya ang kanyang mga kaibigan. Si Mary, isa sa kanyang mga kaibigan, ay 7 taon nang natutulog sa ibang silid mula sa asawa. At araw-araw siyang pinipilit nitong makipagdiborsyo. Samantala, si Ella ay halos 8 taon nang walang halik mula sa lalaki. At biro pa niya, may lumot na raw ang kanyang labi. Ang matalik niyang kaibigang si Amy naman ay ikakasal na, ngunit sa isang taong hindi niya mahal. Sa pananaw ng kanyang mga kaibigan, hindi mabigat ang sitwasyon ni Anne. Kahit pa pinayuhan siya ng kanyang mga kaibigan na huwag nang masyadong damdamin ang lahat. Hindi pa rin niya ito matanggap. Dahil dito, nang ipakilala niya ang isang kliyente sa kandidato para sa muling pag-aasawa. Humiling ang kliyente ng isang bata at may malaking dibdib na babae. Sa halip, sinigawan niya ito. Sinabi ni Anne, tanging mga babaeng walang dibdib ang makapagliligtas sa mundo. Ang mga babaeng may malalaking dibdib ay pagsasayang lamang ng likas na yaman. Dahil dito, labis na nainis ang kliyente at umalis agad. Si Mary ay labis ding nagalit nang makita si Anne na pinalayas ang kliyente. Sinermonan niya si Anne, sinabing bilang isang empleyado sa ahensya ng muling pag-aasawa. Hindi siya dapat magpadala sa emosyon. Ngunit hindi talaga ito kayang palampasin ni Anne. Kaya nagtungo si Mary sa dating asawa ni Anne upang kausapin ito. Pagkatapos ay inimbitahan ni Mary ang dating asawa ni Anne para makipagkita kay Anne. Sa pag-uusap, diretsahang tinanong ni Anne ang kanyang dating asawa, "Bakit mo ako iniwan?" Ngunit ang sagot nito ay gaya pa rin ng dati, hindi raw siya naging masaya. Hindi naniwala si Anne, kaya tinanong niya, hindi ba't dahil may iba ka ng babae? Gayunpaman, sinabi ng kanyang dating asawa na ang dahilan ng kanilang hindi pagkakasundo ay ang kakulangan nila ng tiwala sa isa't isa. Sa huli, natapos ang kanilang pagkikita sa isang pagtatalo, na tuluyang nagbura sa kakaunting magagandang alaala na natitira pa. Umuwi si Anne na may mabigat na kalooban, ngunit pagkarating pa lamang niya sa ibaba ng kanilang gusali, nakarinig siya ng isang masamang balita, isang magandang babae ang nasawi dahil sa pagkasakal habang kumakain ng pritong manok. Naalala niyang nakita niya ang babaeng ito nang umalis siya ng bahay noong umaga. Maaaring ipinakita pa ng babae ang kanyang sexing puwitan sa kanya noon, at dahil sa gulat ay muntik na siyang maihi sa salawal. Napagtanto niya na isa itong trahedyang dulot ng pagiging single. Dahil dito, nagpasya siyang hindi nakakain ng pritong manok kailanman. Upang masigurong ligtas siya, tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan at hiniling na tawagan siya paminsan-minsan upang tiyaking siya'y buhay pa. Ngunit nang siya ay nahiga na, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at aksidenteng nahulog sa kama. Binalot siya ng takot sa kamatayan, at sa kabila ng kahinaan ay nagawa pa rin niyang tumawag ng saklolo. Sa kasamaang palad, dahil sa kapabayaan ng lalaking bomber on roomspan, naipasok siya sa ospital na nakasuot lamang ng sexing pantulog. Lalo pang naging nakakahiya ang sitwasyon nang malaman niyang ang doktor na tumanggap sa kanya ay si Alan. Habang sinusuri ni Alan ang katawan ni Anne, napansin nito ang kanyang kasuotan at labis na nahiya, hindi alam kung saan ibabilang ang tingin. Matapos ang masusing pagsusuri, sinabi ni Alan kay Anne na siya ay nagkaroon lamang ng otosis, isang pansamantalang kondisyon, at wala siyang dapat ikabahala. Upang maibsan ang kahihiyan, hinubad ni Alan ang kanyang suot na panggawa at ipinasuot ito kay Anne.
Sa harap ng kabaitan ng isang gwapo at maalalahaning lalaki, nadama ni Ann ang matinding paghanga. Dinala siya sa lobby kung saan nagkamali si Alan sa pag-aakalang mag-asawa sina Ann at ang kanyang matalik na kaibigang si Jack. Pinuri pa ni Alan si Ann sa kanyang magandang panlasa, ngunit hindi niya alam na si Ann ay titig na titig sa kanya gaya ng isang dalagitang umiibig. Sa sobrang pagka-in-love, biglang inamin ni Ann ang kanyang nararamdaman. Ngunit nagkamali si Alan sa pag-aakalang fiancé siya ni Jack, kaya agad siyang tinanong kung siya ba ay naghahalusina dahil sa pagkakasakit. Matatag na itinanggi ni Ann ang haka-haka ni Alan at sinabi niyang may gusto siya rito. Ngunit bago pa niya maipaliwanag ang tunay na sitwasyon, dumating si Ella sa ospital nang walang paabi at agad siyang inalalayan. Nang makita ni Ella na nakauniforme si Ann ng doktor, inakala nitong nagpapatawa lang ito o may bagong kalokohang ginagawa. Sa pilitang hinubad ni Ella ang suot ni Ann, at doon niya napagtanto na si Ann ay bagong galing sa ospital at walang dalang jacket. Nagulat si Ella, napahiya rin si Alan. Sa oras ding iyon, may dinalang pasyente na nasa emergency, kaya agad na umalis si Alan at naiwan ang pagtatapat ni Ann na walang sagot. Natapos ni Ann ang kanyang gamutan, at bago umalis ay tinanong niya ang nurse kung maaari niyang hiramin muna ang uniforme. Matapos malaman na simple lang ang suot ni Ann sa ilalim, masayang pumayag ang nurse. Dahil dito, naging tampulan ng usapan si Ann sa ospital. Pag-uwi niya, tiningnan niya ang uniforme at pinagsisihan ang kanyang impulsibong pagtatapat. Nahihiya at parang nainsulto siya. Samantala, sa wakas ay dumating si Jack sa ospital matapos matawagan ni Alan. Matapos malaman na nakauwi na si Ann, nag-usap si Jack at Alan. Dito nalaman ni Alan na magkaibigan lamang sina Ann at Jack. At tinulungan lamang siyang magparehistro habang sila'y lasing. Dahil dito, nagsimulang magkaroon ng magandang impresyon si Alan kay Ann. Kinabukasan, maingat na pinlansya ni Ann ang uniforme, ngunit nang handa na siyang ibalik ito, nagatubili siya. Baka kasi isipin ni Alan na siya ay kakaibang babae. Upang malutas ito, niyaya niya si Jack. Plano niyang ipakiusap dito na ipaliwanag kay Alan ang lahat. Ngunit laking gulat niya nang sabihing na ipaliwanag na ito ni Jack kay Alan. Lubos ang tuwa ni Ann. Kinabukasan, masaya siyang nagtungo kay Alan upang ibalik ang damit. Muling inamin ni Ann ang kanyang damdamin. Ngunit sa hindi inaasahan, tinanggihan siya ni Alan ng walang pag-aatubili. Ani Alan, ayaw niyang maipit sa isang love triangle kasama ang kaibigan. Sinabi ni Ann na sila ni Jack ay magkaibigan lamang at wala siyang masasaktan. Ngunit sagot ni Alan, ayaw kong sirain ang pagkakaibigan namin kung hindi rin lang ito espesyal. Labis na nasaktan si Ann sa kanyang narinig, ngunit wala siyang nagawa kundi umalis ng may panghihinayang. Ngunit ang hindi niya inaasahan, ay agad din siyang hinanap ni Alan at tinanong si Jack. May nararamdaman ka ba para kay Ann? Bagamat may pagtingin si Jack kay Ann, pinili pa rin niyang itanggi ito. Matapos makuha ang sagot na nais niya, nagtungo si Alan sa kumpanya ni Ann. Ipinasa niya ang kanyang personal na impormasyon at humiling kay Ann na tulungan siyang makahanap ng partner para sa muling pag-aasawa. Agad na nakaramdam ng panganib si Ann. Sa buong konsultasyon, labis ang kanyang kaba. Nang matapos ang sesyon, tumayo si Alan at umalis, hindi siya nagparehistro bilang miyembro. Naguluhan si Ann. Upang malaman ang tunay na pakay ni Alan, muli niya itong hinanap pagkatapos ng trabaho. Hinimok niya si Alan na magparehistro sa kanilang agency, ngunit muli siyang tinanggihan nito. Nag-alok pa siya ng maraming diskwento, ngunit sagot ni Alan. Hindi ako pumunta rito para magparehistro, kundi para magpakita ng sarili ko. Lalong nadismaya, si Ann, pakiramdam niya'y ginawa siyang katawa-tawa, ngunit laking gulat niya nang sabihin ni Alan na hindi siya magpaparehistro dahil kung gagawin niya ito, ay hindi na siya maaaring makipag-date kay Ann, alinsunod sa patakaran ng kumpanya. Hindi makapaniwala si Ann. Hiningi pa niya kay Alan na sampilan siya upang patunayang hindi siya nananaginip. Ngunit sa halip, niyakap siya ni Alan. Mula sa sandaling iyon, opisyal nang naging magkasintahan ang dalawa. Tinanong ni Ann kung bakit siya tinanggap ni Alan. Tapat na sinabi ni Alan na noong miyembro pa siya ng isang girl group, tagahanga na siya ni Ann. Bagamat ang pinakasikat sa grupo ay si Lily, si Ann ang kanyang iniidolo. Nalungkot siya nang malamang nagdisband na ang grupo. Nang malaman ito ni Ann, ikinatuwa niya ito at muli siyang naging proud na dating miyembro ng grupo. Makalipas ang ilang araw, nagpunta si Ann at ang kanyang mga kaibigan sa isang gynecological check-up. Pagkatapos ng pagsusuri, sinamahan niya ang mga ito upang lihim na manmanin si Alan. Habang masaya silang nagkukwentuhan, nilapitan sila ng isang batang babae. Bago pa sila makakilos, biglang sinabi ng bata, "Si Alan ay akin, pakakasalan ko siya pag legal age na ako." Sa harap ng hamon sa kanyang karapatang pang-asawa, sumiklab ang damdamin ni Ann. Agad niyang sinermonan ng bata gamit ang matandang pananalita. Ngunit ang bata, na wala pang alam sa karangyaan, ay ipinakita ang kanyang maliit na dibdib. Tinuwanan si Ann, "Tumatanda ka nga, pero hindi ka lumalaki." Napagtanto ni Ann na hindi talaga siya panalo sa dibdib, kaya kusa na lang siyang umatras. Pagkatapos lumabas ang resulta ng kanyang gynecological examination,
nalaman ni Ann na ang edad ng kanyang matris ay 29 kahit na siya ay 34 na taong gulang na. Tuwang-tuwa siya at agad niyang hinanap si Alan para ibalita ang magandang balita na maaari pa siyang magkaanak. Nabigla si Alan sa pagiging prangka ni Ann, ngunit natuwa rin siya sa katapatan nito. Simula nang malaman ni Jack na magkarelasyon na sina Ann at Alan, nagsisi siya sa pagsasabing wala siyang nararamdaman para kay Ann. Araw-araw siyang nalalasing dahil dito. Nang umuwi si Ann at nakita siyang lasing, pinlano niyang buhatin ito papasok ng bahay, pero sa halip ay naupo siya sa katawan ni Jack. Kumalat ang matamis na amoy sa hangin. Mabuti na lang at nakatulog si Jack sa mga kritikal na sandali kaya napabuntong hininga si Ann. Nahihiya at hindi alam ang gagawin, biglang lumitaw ang isang batang lalaki. Sa pagtatanong, nalaman niyang ito ay si Tom, ang 13 anyos na anak ni Jack. Nakita ng bata ang dalawa sa isang tila malapitang posisyon at tinanong si Ann kung totoo bang kapag magkasama ang lalaki at babae ay nagkakaanak. Nagmadaling ipinaliwanag ni Ann na mahirap manganak sa hallway at sinabing wala siyang dapat alalahanin. Pagkatapos, pinagtulungan nilang buhatin si Jack papasok ng kwarto. Bago siya umalis, nais ni Tom na painumin muna siya. Habang nagkukwentuhan, nalaman ni Ann na mahigit 10 taon nang walang nobya si Jack at siya lamang ang nagpapalaki sa anak, kaya nakaramdam siya ng matinding simpatiya. Kinabukasan, sinabi ni Tom sa ama ang nangyari. Naalala ni Jack na muntik na siyang magkamali at nakaramdam ng matinding pagsisisi. Paglabas niya ng bahay, hindi inaasahang nasalubong niya si Ann. Nagkunwaring may amnesia si Jack, pero bigla siyang tinanong ni Ann kung siya ba ay nalulungkot. Nakaramdam ng matinding konsensya si Jack at nagsinungaling na hindi niya alam ang tinutukoy nito. Iniabot ni Ann ang kanyang business card at sinabing kung sakaling makaramdam siya ng kalungkutan, pumunta ito sa kanilang kumpanya at tutulungan niya itong makahanap ng bagong makakarelasyon. Hawak ang business card, labis na napahiya si Jack at pakiramdam niya'y gusto niyang lamunin ng lupa. Makalipas ang ilang araw, naganap ang kasal ng matalik na kaibigang si Amy. Naiinggit si Ann sa tamis ng bagong kasal. Ngunit pagkaraang magsumpaan ng mag-asawa, isang grupo ng mga babae ang biglang sumugod, lahat sila ay mga dating nobya ng groom. Nabigla si Amy, pati si Ann at ang iba pa nilang kaibigan. Gayunman, napanatili ni Amy ang kanyang composure at natapos ang kasal. Matapos ito, masaya at maayos ang naging buhay mag-asawa nina Amy at ang kanyang groom. Nagpunta si Ann sa hotel-restaurant para may hanapin, ngunit pinigilan siya ng dati niyang nobyo, ang chef doon. Tinatanong siya nito kung balak ba niyang sirain ang sarili niyang kinabukasan at pinagbabawalang lumapit sa kanya. Dahil dito, nagalit si Ann at inihampas ang kanyang sapatos sa ulo ng dating nobyo, eksaktong nakita ni Jack ang eksenang ito. Agad siyang namagitan upang mapigilan ang eskandalo, lalo't may mga reporter sa paligid. Hindi pa kasi matagal nang mabalitaan ni Ann na magpa-propose na raw ang ex-boyfriend niya, kaya't dumalaw siya sa restaurant. Ngunit hindi niya inasahan na ang babae palang pakakasalan nito ay ang kanyang mortal na kaaway. Galit na galit si Ann at hinampas ng food cover ang mukha ng dating nobyo. Nakunan ito ni Jack, isang reporter ng showbiz. Upang hindi maging laman ng chismis si Ann, hindi niya ito inilabas sa publiko. Ngunit may ibang reporters na sumusunod sa balita, kaya't pinigilan ni Jack si Ann. Mula noon, tuluyan na niyang kinalimutan ng ex niya at nagsimula ng masayang relasyon kasama si Alan. Gayunman, sa tuwing magde-date sila ni Alan, puro panunood lang ng pelikula ang ginagawa nila, wala man lang halik. Pakiramdam ni Ann, halos tumutubuan na ng lumot ang labi niya. Para maisulong ang relasyon, inanyayahan niya si Alan sa bahay. Inihanda niya ang lahat, romantikong kandila, magandang dekorasyon, at suot na sexing damit. Nang kumatok, hindi si Alan ang bumungad kundi si Jack, may dala pang paanyaya para sa elementary reunion. Pagkakita sa ayos ni Ann, agad siyang nagbitiw ng sarcastic comments. Nasaktan si Ann kaya't agad niya itong pinauwi. Dumating si Alan, at agad sinalubong ni Jack upang pigilan ito sa pag-akyat. Ngunit nagpumilit si Alan, kaya't pinapasok siya ni Ann. Sa loob ng bahay, uminom sila ng lumang Coca-Cola habang nanood ng pelikula. Habang lumalalim ang gabi, tumindi rin ang tensyon sa pagitan nila. Ngunit sa gitna ng sandali, biglang may tumunog sa cellphone ni Alan, si Jack ang nagpadala ng mensahe. Galit na galit si Ann at pinatayan ni Alan ang telepono. Habang magtutuloy na sana sila, biglang kinagat ng aso ni Ann ang pantalon ni Alan. Napaalis nila ang aso at nagtangka uling mag-romansa, pero biglang tumunog na naman ang doorbell. Si Jack na naman, may dalang tray ng fried chicken. Galit na galit si Ann pero wala siyang nagawa kundi papasukin ito. Dahil dito, hindi na umusad pa ang relasyon nila ni Alan lampas sa paghawak ng kamay. Sa kabilang banda, ang kaibigan niyang si Ella, kahit kakadate lang ng isang linggo, ay araw-araw nang magkasama ng nobyo. Pinagtatawanan pa siya ni Ella at sinabing baka nawalan na raw ng alindog si Ann o baka si Alan mismo ay walang interes sa ganung bagay. Habang nalilito si Ann, dumating ang batang babae na dati niyang nakalaban para sa puso ni Alan. Wala sanang balak pansinin ni Ann, pero ibinunyag ng bata na ang ex-wife pala ni Alan ay gynecologist din sa parehong ospital. Agad na na-curious si Ann.
Nagkunwari siyang may sakit para mapalapit sa ex-wife ni Alan. Nang mabisto siya, sinabi ng babae na ang dahilan ng hiwalayan nila ay dahil sobrang passive ni Alan. Nang malaman niyang normal lang si Alan, nagdesisyon si Ann na muling kumilos. Nag-aral siya ng mga magic trick na pang-date, ngunit sa araw ng kanilang date, may emergency si Alan. Nakita siya ni Jack habang nag-e-ensayo ng magic at inalok na siya na lang ang pagpraktisan. Sa kasamaang palad, aksidente niyang nasunog ang sarili. Sinubukang buhusan ni Jack ng tubig pero hindi sapat, kaya't pinagtapunan siya ng pitchel ng tubig. Basang-basa siya nang dalhin siya ni Jack sa garahe. Nakita ni Jack na nilalamig si Ann kaya't ibinalot niya rito ang kanyang jacket. Sa gitna ng eksenang iyon, dumating si Alan at nakita ang lahat. Galit na galit ito, kinuha ang jacket ni Jack at pinalitan ng sarili niyang jacket. Nang bumalik sila sa bahay ni Ann, patuloy pa rin ang inis ni Alan. Nang makita ang bag sa lamesa, tinanong niya kung ano yun. Sinabi ni Ann na props lang ito sa magic. Pero patuloy siyang kinulit ni Alan kung bakit kasama niya si Jack. Labis na nadismaya si Ann. Pagkarinig ni Ann sa sinabi ni Alan, agad niyang tinanong ito kung hindi ba siya curious kung bakit siya mukhang gulo-gulo. Noon lang napagtanto ni Alan na dahil sa sobrang galit niya, nakalimutan niyang kamustahin si Ann. Agad siyang nagtanong kung ano ang nangyari pero si Ann ay sobrang sama na ng loob. Sinabi niya na gusto na lamang niyang maligo at matulog at pinapauwi niya si Alan. Hindi nagsalita si Alan pagkatapos nito at tahimik na umalis. Dahil sa kilos na ito, lalong naramdaman ni Ann na parang wala talagang pakialam si Alan sa kanya. Sa kabilang banda, si Jack ay nagpadala pa ng gamot para sa sipon. Dahil dito, lalong nagduda si Ann kung tunay nga bang gusto siya ni Alan. Pero kinabukasan, napaisip si Ann na baka naging masyado lang siyang sensitibo. Gusto sana niyang tawagan si Alan at kausapin ito, pero naisip niyang hindi siya dapat ang maunang gumawa ng hakbang. Umaasa siya na tatawagan siya ni Alan, ngunit buong araw ay wala siyang natanggap na tawag. Sa gabi, uminom ng alak si Ann habang umiiyak sa kanyang matalik na kaibigang si Ella. Sinabi rin ni Ella na hindi dapat ang babae ang unang nagpapahayag ng damdamin, dahil kapag ang babae ang nagpakita ng motibo, para na rin niyang ibinigay ang kontrol sa lalaki, at dahil dito, hindi na pinahahalagahan ng lalaki ang babae. Nang marinig ito ni Ann, mas lalo siyang nadismaya. Ang hindi alam ni Ann, kinabukasan, kinausap ng ex-wife ni Alan si Alan sa opisina. Sinabi ng ex-wife na nakita niya si Ann. Labis itong ikinabahala ni Alan kaya sinubukan niyang tawagan si Ann. Nang matapos ang tawagan nila ni Ella, napansin ni Ann na maraming beses na pala siyang tinawagan ni Alan. Gusto na niyang mamatay sa hiya. Sakto namang tumawag ulit si Alan, at sa halip na magsalita ay bigla na lang itong tumakbo papunta kay Ann. Nang makaupo si Ann, inilagay ni Alan ang earphone sa tainga nito at sinabing, huwag kang makinig sa sinasabi ng iba. Pagkatapos, inilabas ni Alan ang isang sticker na matagal na niyang iningatan, isang souvenir noong miyembro pa si Ann ng isang girl group. Labis itong naantig sa puso ni Ann. Sinamantala ni Alan ang pagkakataon at sinabing kahit si Ann ang unang nagpahayag ng damdamin, matagal na siyang may gusto rito, 13 taon na pala. Dahil sa taos-pusong pag-amin ni Alan, nawala na ang alinlangan ni Ann. Upang ipagdiwang ang masayang sandaling ito, balak sana nilang maghalikan, pero biglang naalala ni Ann na kakakain lang niya ng pusit kaya agad niyang pinigilan ang sarili. Akala ni Alan ay may mali siyang nagawa, kaya bigla siyang naging mahinahon. Si Ann naman ay labis na nahiya. Pag-uwi niya, agad niyang sinimulan ng mabangis na pagsisipilyo. Pinagsisisihan niya na hindi natuloy ang kanilang unang intimate moment sa dami ng buwan na sila'y nagde-date. Di nagtagal, dumating ang panibagong date. Doon, aksidenteng nakita ni Ann ang bilang statement ng credit card ni Alan. Inamin ni Alan, nang walang pag-aalinlangan, na marami pa siyang utang. Bagamat sinabi ni Ann na ayos lang ito, sa loob-loob niya ay labis siyang nabahala. Kinabukasan sa trabaho, iniisip pa rin niya ang utang ni Alan. Pakiramdam niya ay parang hindi siya mapakali. Pinilit pa rin niyang kumbensihin ang sarili na mas mahalaga ang pag-ibig kaysa pera. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng text mula kay Alan, magtrabaho kang mabuti at kumita ng pera. Ang babaeng marunong kumita ay mas sexy. Halos mapaihi si Ann sa kilig matapos basahin iyon, pero ang hindi niya alam, nagbibiro lang si Alan. Habang hindi mapakali si Ann, biglang dumating si Tom, ang anak ni Jack, sa kanilang kumpanya. Gulat na gulat si Ann sa biglaang pagbisita at tinanong kung bakit siya naroon. Ipinakita ni Tom ang passbook na ibinigay ng kanyang ama. Inutusan siyang humanap ng mapapangasawa ni Jack. Dahil sa taos-pusong hangarin ni Tom na matulungan ng ama, pumayag si Ann na tumulong ng libre. Ngunit tumanggi si Tom sa libreng tulong at pinilit ibigay ang passbook. Wala nang nagawa si Ann kundi tanggapin ito. Kinagabihan, sinabi ni Tom sa kanyang ama na may volunteer activity kinabukasan at gusto niyang sumama ito. Walang pag-aatubili si Jack na pumayag. Subalit kinabukasan, tinawagan siya ng katrabaho na may celebrity raw sa bridal shop at kailangan niyang pumunta agad. Sa kabilang banda, dumating si Tom sa opisina ni Ann. Ipinakita niya kay Ann ang mga babaeng napili niya para sa kanyang ama.
Ngunit hindi nasiyahan si Tom, ayaw niya ng mga babaeng may retokeng mukha. Sinabi niyang imposible ang kanyang hinihiling, kaya dapat niyang ibaba ang pamantayan. Pumayag si Tom sa babaeng may retokeng ilong at mata. Nahiyaman si Anne, nangakong hahanap siya ng akma para kay Jack. Matapos ang meeting, sinabi ni Tom na pupunta na siya sa volunteer activity. Nang malaman ni Anne na mag-isa lang itong pupunta, nagdesisyon siyang sumama. Pumunta sila sa activity. Nakilala agad ng mga matatanda si Anne bilang dating miyembro ng girl group at pinapurihan siya, na lalong nagpasaya sa kanya. Ngunit nakita ito ng homeroom teacher na may gusto kay Jack at nagsimulang harasin si Anne. Samantala, dumating si Jack sa bridal shop at nadiskubre niyang nagkamali lang ang kanyang katrabaho. Labis siyang nainis at sinermonan ito. Pumunta rin si Jack sa volunteer site at nakita niyang tumutulong si Anne. Naantig siya, kaya tinulungan niya ito sa buong event palihim. Nang matapos ang aktibidad, nakita niyang na-spray ng paa ni Anne. Dahil dito, iginiit ni Jack na buhatin siya pauwi. Tinanggihan ni Anne, ngunit pilit pa rin siyang binuhat ni Jack gaya ng prinsesa. Walang kaalam-alam, nakita sila ni Alan at agad siyang nakaramdam ng matinding selos. Noon, si Jack ay isang college student na nag-aaral habang may kasamang anak. Habang ang iba ay nag-e-enjoy sa kabataan nila, siya ay nagpapakain sa anak. Dahil sa gwapo si Jack, maraming babae ang may gusto sa kanya. Nagkaroon siya ng masarap na pag-ibig ngunit hindi nila inasahan na titikim sila ng bawal na bunga. Sa kasamaang palad, namatay sa panganganak ang kanyang nobya. Sinisi siya ng kapatid ng babae sa nangyari. Sinabihan pa siya na huwag nang makipagrelasyon muli dahil baka may masaktan na naman. Mula noon, tuluyang nagbago ang buhay ni Jack. Naging depresibo siya at nawalan ng gana sa buhay. Nakita ito ng matalik niyang kaibigan na si Alan. Hinimok siya ni Alan na mabuhay para sa anak. Dahil dito, muling nagkaroon ng pag-asa si Jack. Sa totoo lang, minahal din ng labis ni Alan ang pumanaw na nobya ni Jack, pero pinili niyang umiwas para sa kapakanan ng mga ito. Ngunit sino ang mag-aakalang maraming taon ang lilipas at pareho nilang mamahalin si Anne? Nang makita ni Alan si Anne sa mga bis ni Jack, gusto niyang sugurin ito at makipagsuntukan ng 300 rounds, pero pinigilan niya ang sarili. Dinala ni Jack si Anne pauwi, pinaupo sa sofa, at nilagyan ng malamig na tubig ang paa nito. Tumanggi si Anne pero pinilit siya ni Jack kaya't inilubog niya ang kanyang malaking paa sa palanggana. Habang pinagmamasdan ng masikasong si Jack at inaalala ang hirap ng pagiging single parent, napuno ng awa ang puso ni Anne. Hindi niya napigil ang haplasan ng ulo ni Jack. Ang kilos niyang ito ay tuluyang nagpabagsak sa emosyon ni Jack. Ngunit kahit ganoon, nanatiling kalmado si Jack. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Anne at sinabing huwag siyang hahawakan, dahil baka hindi na niya mapigilan ang sarili at gusto na niya itong angkinin. Agad na kumabog ang dibdib ni Anne pero alam niyang hindi pwede. Agad na umalis si Jack habang nasa bahay si Tom. Samantala, paulit-ulit na sinusubukang tawagan ni Alan si Anne ngunit hindi ito sumasagot. Nababahala at naiinis siya, gusto niyang umakyat at ipaliwanag ang kahalagahan ng isang maayos na pakikipagrelasyon pero sa huli, pinili niyang huwag ituloy dahil baka lalo lang lumala ang sitwasyon. Sa kabilang banda, isang katrabaho ang nakakita ng litrato ni Anne sa computer ni Jack. Doon napagtanto ni Yanni na may gusto si Jack kay Anne. Dahil gusto rin ni Yanni si Jack, nagalit siya at binalak na ipahiya si Anne. Nang mabalitaan ito ni Jack, agad niyang kinumpronte si Yanni. Dahil dito, hindi na ipinakalat ni Yanni ang balita. Ngunit ang insidenteng ito ang naging dahilan upang makita ni Jack ang laman ng kanyang sariling puso. Upang makipagtagisan para sa kakaunting karapatang magmahal at makapiling si Anne, nagmadali siyang lumapit kay Alan at tahasang nagbanta na makikipagkumpetensya siya. Gayunpaman, hindi man lang natinag si Alan, kalma niyang pinaalalahanan si Jack na huwag padalos-dalos. Ipinaliwanag niya na ang ganitong hakbang ay hindi lamang hawantong sa gulo at posibleng pananakit, kundi pati na rin sa pagdurusa ng 3 taong sangkot sa kasalukuyang love triangle. Higit pa rito, ang taong gusto ni Jack ay maaaring maput sa kanya dahil dito. Ang pinakaimportante, maaapektuhan nito ang maayos na pag-unlad ng isang mapayapang pakikipagrelasyon. Dahil sa taos-pusong pangaral ni Alan na puno ng positibong pananaw, agad na napagtanto ni Jack ang kanyang pagkakamali. Kaya naman, napilitan siyang isuko ang ideya ng sapilitang pakikipag-agawan sa pagmamahal. Nakita ni Lucy, dating asawa ni Alan, ang lahat ng ito. Kaya't hinikayat niya si Jack na ipahayag ang tunay niyang damdamin kay Anne, sapagkat iyon lamang ang tanging paraan upang malaman kung sino ang mas mahalaga para kay Anne. Pumunta si Jack sa tanggapan ng ahensyang ni Anne. Matapos ang matinding laban sa kanyang damdamin, pumasok siya sa loob. Habang naghihintay, narinig niyang may babaeng nagrereklamo tungkol sa mga lalaking may anak, na sila ay pabigat sa mga babaeng muling nag-aasawa, at walang babaeng gustong maging madraste ng anak ng iba. Sa pagkarinig nito, unti-unting kinain ng takot si Jack. Upang hindi maging pasanin kina Alan at Anne, mabilis niyang binitawan ng balak na ipagtapat ang kanyang damdamin at umalis nang hindi nagsasabi ng kahit ano. Hindi nagtagal, narinig ni Anne na si Jack ay dumaan pala roon kamakailan. Nagtaka siya sa kilos ni Jack na bigla na lamang lumitaw at umalis,
kaya matapos ang trabaho, hinanap niya ito at tinanong kung bakit siya umalis agad. Napilitan si Jack na magdahilan na ito'y dahil sa isang biglaang problema sa opisina. Naalala naman ni Ann ang sandaling hinawakan ni Jack ang kanyang kamay, at tinanong niya kung bakit ginawa niya iyon. Sa labis na nerbiyos, hindi alam ni Jack ang isasagot. Agad niyang ipinaliwanag na matagal na mula nang may huling babaeng humawak sa kanyang ulo. Kaya't naging matindi ang kanyang reaksyon. Sinabi niyang huwag sana itong masyadong seryosohin at hindi na niya alam ang dapat sabihin. Habang unti-unting nagiging alanganin ang atmosfera, iniabot ni Ann kay Jack ang passbook na ibinigay ni Tom. Ikinwento rin niya ang mga bagay na ipinakiusap ni Tom na tulungan siya. Pagkatapos, pinayuhan niya si Jack na habulin ang sarili niyang kaligayahan, sapagkat tanging sa pagiging masaya lamang niya magiging masaya rin ang mga taong nasa paligid niya. Matapos marinig ito, naging halo-halo ang damdamin ni Jack. Pag-uwi niya, tinignan niya ang natutulog niyang anak at ang passbook na hawak niya, at napaluha siya sa lungkot. Upang masakliyan ang inaasahan sa kanya ng kanyang anak, kinaumagahan ay pinuntahan ni Jack si Tom upang humingi ng tulong na makahanap ng angkop na kapareha. Samantala, mula nang bantaan ni Jack si Alan tungkol sa pakikipag-agawan ng asawa, unti-unting nawalan ng kapanatagan si Alan. Mas naging mahirap para sa kanya nang banggitin ni Ann si Jack tuwing sila'y nagde-date. Dahil dito, dali-daling siniil ni Alan ng halik si Ann upang pigilan siya sa pagbabanggit ng pangalan ni Jack at upang ituon niya ang pansin sa sarili. Sa pagkakita kay Alan na ganito ka-affectionate, napilitan si Ann na pumayag. Ngunit kinabukasan, habang sila'y kumakain, muli na namang nabanggit ni Ann si Jack. Umaasa siyang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, tuluyang napuno si Alan. Galit na galit niyang sinabi kay Ann na huwag nang banggitin si Jack. Noon napagtanto ni Ann na ang halik ni Alan noong una, na inakala niyang romantiko, ay ginawa lamang upang siya'y patahimikin. Labis siyang nagalit nang maramdaman ito, at nauwi sa pagtatalo ang dalawa hanggang sa sila'y tuluyang naghiwalay. Ngunit ang hindi inaasahan, matapos ang alitan, nagpa siya si Ann na hanapin si Alan upang makipag-usap ng maayos. Sa halip, nadatnan niyang tinutulungan ni Alan ang kanyang dating asawa na alisin ang buhangin sa mata. Habang ginagawa ito, nagtatapat ng damdamin ang dating asawa ni Alan, umaasang magbalikan sila. Nabigla si Ann sa nakita at tila natigilan sa tagpong iyon. Napansin agad ni Alan ang presensya ni Ann, at silang dalaway parehong natulala nang magtagpo ang kanilang mga mata. Pagkatapos nito, hinarap ni Ann si Alan at tinanong kung bakit ganoon siya ka-intimate sa kanyang dating asawa. Ipinaliwanag ni Alan na tinulungan lamang niya ito dahil sa buhangin sa mata at wala naman daw nangyari sa pagitan nila. Ngunit para kay Ann, dahil sila ay opisyal ng magkasintahan, dapat ay iwasan ni Alan ang anumang sitwasyong may duda. Para kay Alan, sobra-sobra ang pagdududa ni Ann at inisip niyang baka gusto pa rin nilang magbalikan. Sa galit, tinalikuran niya si Ann at umalis. Umaasa si Ann na susundan siya ni Alan upang ayusin ang kanilang alitan, ngunit sa huli, siya lamang ang umalis na may dalang kabiguan. Nagpunta si Ann sa isang bar, mag-isa, at inalala ang lahat ng bigong pag-ibig niya sa mga nakaraang taon. Sa mga oras na iyon, ang alak lamang ang naging panandaliang lunas sa kanyang pighati. Samantala, bumalik si Alan sa ospital kung saan sinalubong siya ng kanyang dating asawa. Dito, pinagalitan niya ito at sinabihang huwag nang lumapit sa kanya muli. Sa kabilang banda, opisyal nang nagsimula si Jack sa kanyang blind date na inayos ni Ann. Dahil sa taglay niyang kakisigan, naging maayos ang daloy ng date, hanggang sa dumating si Yanni, na may lihim na pagtingin kay Jack, at sinadyang manggulo. Dahil dito, umalis kaagad sa inis ang ka-blind date ni Jack. Halos map-icon na si Jack ngunit hinarap siya ni Yanni at tinanong kung bakit mas pinili niyang makipag-date sa isang diborsyade kaysa sa kanya. Wala nang nagawa si Jack kundi aminin na wala siyang nararamdaman para kay Yanni. Bagamat matagal na silang magkakilala, mahigit 10 taon, hindi niya kailanman minahal si Yanni. Nakiusap siyang sana'y tigilan na ni Yanni ang pag-asa. Nalungkot si Yanni sa narinig ngunit wala siyang nagawa kundi tanggapin ito. Pagka-uwi ni Jack, laking gulat niya nang madatnan si Ann na lasing at nakabulagtas sa pasilyo. Dahan-dahan niya itong binuhat papasok sa silid. Habang nililinis niya ang suka sa sahig, pagbalik niya sa kwarto, nakita niyang si Ann ay nakasuot lamang ng bikini. Nabigla si Jack, ngunit hindi nagsalita, agad niyang tinakpan si Ann. Kinabukasan, nagising si Ann sa tawag sa telepono. Bahagyang lutang pa, sinagot niya ito, at laking gulat niya nang mapagtantong si Alan pala ang nasa kabilang linya. Ngunit napagtanto niya na nasa bahay pala siya ni Jack. Ang mas masama pa, si Alan ay nakaharang pa rin sa harap ng kanyang pintuan. Nang makita niyang mukhang magkakamali ng akala si Alan, agad siyang nagtanong ng matalino, kahapon lang tayo nag-away, bakit ka andito ngayon? Mabilis namang sumagot si Alan na kaya nga siya andito ay dahil sa kanilang away, nagnanais siyang humingi ng tawad. Sa narinig na sagot ni Alan na tila hindi maipagkakaila, gusto na lang sanang lamunin ng lupa si Ann, kaya't agad niyang sinabi na hindi niya basta-basta mapapatawad ito. Sinabihan niya si Alan na bumalik bukas at sa makalawa, tanging sa pamamagitan ng 3 sunod-sunod na pagdalaw niya mapapatawad siya. Walang nagawa si Alan kundi sundin ito.
Pagkaalis ni Alan, napagtanto ni Ann na nakapijama pa rin siya, napasigaw siya sa inis. Nagising si Jack sa kanyang sigaw. Nang lumabas si Jack sa sala at tila aalis na, agad siyang tinanong ni Ann kung bakit siya nasa bahay ni Jack. Ipinaliwanag ni Jack na nagsuka siya kagabi matapos malasing, kaya inuwi niya ito. Ngunit tinanong ni Ann kung bakit siya hinuberan ni Jack. Lalong nagalit si Jack at sinabing hindi niya ginawa iyon. May anak daw siyang kasama sa bahay, kaya sana naman daw ay magpakabait si Ann. Dahil sa kahihiyan, agad siyang umalis. Maya-maya, nagtipon si Ann kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit lahat ay may masamang saloobin. Si Amy, upang pagaanan ang pakiramdam ng lahat, ay nagkwento na 6 na ex-girlfriend ng kanyang asawa ang nag-eskandalo sa kanilang kasal, pero hindi na lang daw niya ito pinansin. Si Ella naman ay nagreklamo na niloko siya ng lalaki para sa pera at sex, at kasal pa pala ito. Si Ann naman ay nagkwento na may relasyon ang nobyo niya sa ex-wife nito. Nang lahat ay tila naaawa sa kani-kanilang sarili, biglang nagsalita si Mary, may breast cancer daw siya. Tumahimik ang lahat, ngunit sinabi ni Mary na ayaw niyang kawan, ang gusto lang niya ay positibong suporta. Hindi na nagsalita ang iba, pero kinagabihan, nagpunta silang lahat sa bahay ni Mary. Uminom sila, nagtawanan, at nagbigay ng lakas ng loob kay Mary. Marahil ito ang pinakatapat na anyo ng pagkakaibigang babae. Sumailalim sa operasyon si Mary, kasama ang suporta ng kanyang mga kaibigan. Naging matagumpay ang operasyon, at nagayos din ang relasyon nila ng kanyang asawa. Makalipas ang ilang araw, ginanap ang reunion ng elementarya nina Jack at Ann. Nag-alok si Jack na mag-carpool sila. Pagdating nila sa paaralan, ang pangunahing aktibidad ng reunion ay ang pagbubukas ng time capsule at pagbibigay ng mga nilalaman nito sa mga batang kasalukuyang nag-aaral doon. Nang turn na ni Jack, nag-alinlangan siya dahil ang laman ng kanyang time capsule ay regalo niya noon kay Ann. Kaya't nagsinungaling siya at sinabing ang laman nito ay hindi angkop sa mga bata. Kinagabihan, dahil sa malakas na pag-ulan ng niyebe, hindi sila makabalik sa lungsod. Napilitan silang manatili sa paaralan. Laking gulat nila nang malaman na iisa lang ang kwartong pagtutulugan nila. Agad nagreklamo si Ann kung bakit pinagsama ang babae at lalaki sa isang silid. Ngunit si Jack, na iniisip ang sarili bilang inosente at mabait, ay hindi nakakita ng mali rito. Tinuligsa siya ni Ann at tinanong kung ganoon nga siya ka-inosente, bakit nanunood siya ng mga restricted na palabas noong 10 taong gulang pa lang, at nagkaanak agad pagpasok ng unibersidad. Sagot ni Jack, isa lang daw siyang batang makulit noon. Nabanggit ni Ann na gusto niyang maligo. Nais sana siyang samahan ni Jack, ngunit sinabi ni Ann na mas kinatatakutan pa niya si Jack, kaya nagpilit itong mag-isa na lang. Pagkatapos nitong alaala, napatingin si Ann sa paaralang hindi niya napuntahan ng higit 10 taon. Nakaramdam siyang nais niyang muling bisitahin ito, kaya pumasok siya sa science lab. Habang tinitingnan ng paligid, biglang namatay ang ilaw. Inakala niyang si Jack ang may gawa, pero nang walang sumagot matapos siyang tumawag ng matagal, kinabahan siya. Samantala, napansin ni Jack ang power outage. Nang marinig ang sigaw ni Ann, agad siyang tumakbo sa pinanggalingan ng tunog. Natagpuan niyang nawala ng malay si Ann. Dinala niya ito pabalik sa silid at tinawagan ng doktor. Ngunit ayon sa doktor, wala namang masama kay Ann. Hindi naintindihan ni Jack ang ibig sabihin, kaya pinaalis na lang ang doktor. Umupo siya sa tabi ni Ann habang natutulog ito. Bigla niyang naalala ang isang alaala mula 24 na taon na ang nakalipas. Noong sila ni Ann ay umaarte sa isang dula bilang magkasintahan, isang batang babae sa audience ang tumutol sa halikan nila. Binigyan si Jack ng mansanas na may pampitae, kaya tumakbo siya sa entablado at hindi na nahalikan si Ann. Naging katatawanan tuloy si Ann sa buong paaralan. Mula noon, gusto na sana ni Jack humingi ng tawad kay Ann, pero walang pagkakataon. Nalaman niya minsan na gusto ni Ann ang isang kahon ng alahas sa convenience store, kaya't naisipan niyang bilhin ito. Ngunit hindi ito binibenta, kaya gumamit siya ng 100 game tokens upang makuha ito. Sa wakas, nakuha niya ang kahon, ngunit kailangan niyang lumipat patungong Amerika, kaya hindi niya ito naibigay kay Ann. Inilagay na lang niya ito sa time capsule. Habang pinagmamasdan ng natutulog na si Ann, ibinulalas ni Jack ang damdamin niya, ang crush niya noong bata pa sila, ang tuwa ng muling pagkikita, at ang sakit ng pagkakaibigan lang nila ngayon dahil si Ann ay kasintahan na ng kanyang kapatid. Umalis siya ng silid, iniwan ang singsing mula sa kanilang peking kasal sa kahon bilang pag-alala sa nawalang pagkakataon. Ang hindi alam ni Jack, gising pala si Ann, nagkukunwaring natutulog. Narinig niya ang lahat ng sinabi ni Jack. Bagamat naantig ang damdamin niya, nagkunwari siyang walang narinig, at itinago na lang sa puso ang sikreto. Samantala, hindi mapakali si Alan nang malamang na-trap sa paaralan sina Jack at Ann. Upang hindi maaga sa kanya ang nobya, minaneho niya ang kanyang Mercedes at dumiretso sa paaralan sa 10 oras ng gabi. Kinaumagahan, habang paalis na sina Jack at Ann, dumating din si June. Iniwan ni Ann si Jack at umuwi kasama si Alan. Pagdating sa bahay, tinanong ni Alan si Ann kung bakit madalas niya nang nakikitang magkasama sina Ann at Jack. Alam mong masakit sa akin kapag nakikita ko iyon, pero bakit hindi mo na lang silang iwasan?
Nakaramdam si Ann ng lungkot sa sinabi nito kaya siya naman ang nagtatanong kay Alan, si Jack ba ay mabuting kaibigan mo, kapitbahay mo, at kaklase mo sa elementarya? Hindi ko lang talaga alam kung paano ko sila ay iwasan. Lalo pang nagalit si Alan sa sagot na iyon at sabi niya, kung ganito ka pa rin, mahihirapan akong magbukas ng puso sa iyo kasi natatakot akong masaktan. Nalungkot si Ann sa narinig at sinabi na iba siya kay Alan, palagi raw siyang bukas ang puso sa kanya. Pero, tinanong siya ni Alan kung siya lang ba ang laman ng puso ni Ann. Naging tahimik si Ann sa tanong na iyon. Nagdulot ito ng agwat sa relasyon nila. Pagdating ni Jack sa bahay, napansin niyang nawala ang kahon ng alahas at laruan. Habang nag-iikot siya, tumanggap siya ng tawag mula sa isang katrabaho. Nalaman niyang aalis na sa trabaho si Yanni kaya nagmadaling pumunta sa opisina. Pero bago siya umalis, nakita niya si Alan na papalabas na kaya plano niyang ipaliwanag kay Alan ang tungkol sa pagbalik nila ni Ann sa paaralan, ngunit ayaw nang makinig si Alan. Pumunta si Jack sa opisina at nilapatan ng aliw si Yanni nakakabiti pa lang ng trabaho. Upang hindi masaktan si Jack, binura ni Yanni ang balita tungkol sa pagiging bahagi niya ng love triangle kasama ang sikat na si Lily nang umalis siya sa kumpanya. Natagpuan ng katrabaho na nag-asikaso sa turnover ang mga larawan na inilagay ni Yanni sa recycle bin. Para hindi makagambala kay Alan at Ann, aktibong sumali si Jack sa mga gawain ng pagpapakilala ng mga tao. Akala niya ay magbubukas ito ng bagong mundo para sa kanya, pero siya pala ang naging biktima ng grupo ng mga babaeng mataas ang antas ng estrogen. Matapos ang matinding pakikipag-ugnayan, halos hindi na makayanin ang katawan ni Jack, kaya labis siyang na-frustrate. Nang nais na niyang makipag-usap kay Ann tungkol dito, nadiskubre niyang may lalaking nanggugulo sa kumpanya ni Ann kaya agarang nakialam si Jack at pinatalsik ang lalaki. Naging balisa si Ann dahil dito. Para hindi lumipad ang isip niya, inilagay ni Ann ang mga litrato ni Alan sa buong bahay, at naramdaman niyang kaunti siyang nakapaghilom. Habang nakahiga siya sa dami ng mga larawan ni Alan, nalaman niyang may sakit si Alan kaya dali-dali siyang pumunta sa bahay nito para alagaan siya. Habang nagluluto ng lugaw para kay Alan, aksidenteng naputol ang sarili niya pero hindi siya nagreklamo. Kinabukasan, dinalhan niya ng almusal si Alan upang palakasin ito, ngunit hindi niya inaasahan na gagaling na si Alan at magtatrabaho na nang hindi man lang tinawagan siya o ipinaalam ito. Dahil dito, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na lungkot. Habang pauwi, naalala niya na tuwing magde-date sila, nasasaktan ng mga paa niya sa pagsusuot ng takong, pero hindi ito kailanman pinansin ni Alan. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nalungkot. Pagdating niya sa apartment, nagtagpo sila ni Jack. Hindi sila nagkausap ng marami, pero napansin agad ni Jack ang sugat sa kamay ni Ann at bago umalis ay nagpaalala siya na magsuot siya ng mas komportableng sapatos. Pagkatapos ihambing ang dalawa, agad na naisip ni Ann na isang panig lang ang nararamdaman niya para kay Alan. Hindi nagtagal, nagdulot ng gulo ang ex-boyfriend ni Lily na kasintahan ni Ann, na naging dahilan para mawala si Lily sa Carrie. Kasabay nito, lumabas ang mga litrato ni Ann at Lily na nag-aagawan ng karapatan bilang kasintahan. Upang maitago na ninakaw ni Lily ang nobyo ni Ann, pinalabas ng talent agency na si Ann ang karelasyon lang, kaya agad siyang nil-8 ng mga tagahanga ni Lily. Dito nagpakita si Jack at matatag na ipinagtanggol si Ann, kahit anong sabihin ng mga tagahanga ay nanatili siya sa tabi ni Ann. Sa proteksyon ni Jack, nailigtas nila si Ann mula sa pananalakay ng mga tagahanga. Dinala ni Jack si Ann sa bahay upang maprotektahan siya mula sa masasamang opinyon. Hindi lang niya tinanggal ang TV cable, pinatay rin niya ang computer at telepono ni Ann at sinabi sa kanya na magpahinga ng isang araw at huwag manood ng anuman. Sa aliw ni Jack, napawi ang pagkabigla ni Ann. Pagkatapos, pumunta si Jack sa opisina at galit na tinanong ang mga katrabaho kung bakit nila inilathala ang mga litrato na kinunan niya. Nang makita si Jack na lalong nagagalit habang nagsasalita, personal na lumapit. Ang boss at sinabi na siya ang nagutos. Ngunit hindi inaasahan ni Jack na lalo pa siyang magagalit nang marinig ito. Hindi lang niya sinigawan ng mga kasama niya, sinira pa niya ang isang basurahan. Pagkatapos, galit na nagbitiw si Jack sa trabaho. Natakot ang boss at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Samantala, nakita ni Alan ang mga maling paratang laban kay Ann na trending sa internet kaya agad siyang pumunta sa bahay ni Ann. Dinala niya si Ann sa isang templo upang magpahinga at pagmasdan ng kagandahan ng kalikasan, na nakatulong sa pag-ayos ng kanyang kalooban. Habang nag-e-enjoy sila sa mga bulaklak at sinag ng buwan, nagsimulang ayusin ni Jack ang mga materyales upang patunayan ang inosente ni Ann. Ngunit bago pa niya matapos ang nilalaman ng paglilinaw, naharap siya sa mas malaking problema. Nagkaroon ng isyu sa kumpanya dahil sa isang mayamang lola na ipinakilala kay isang lalaki. Nang magsama sila, bigla silang nawala ng walang bakas. Dinala sila sa pulis ni anak ng lola at inakusahan ng panlilinlang. Sa simula, hindi naniwala si Ann, pero sinabi ng pulis na lahat ng impormasyong ibinigay ng lola tungkol sa kanyang posibleng asawa ay peke. Higit pa rito, may malaking perang inilipat ang lalaki sa kumpanya ni Ann na hindi niya maipaliwanag. Pagbalik niya sa kumpanya, nakaranas siya ng mas maraming problema. Ang asawa ng isa pang kasapi ay tumakas dala ang pera. Dahil sa dalawang iskandalo, maraming kasapi ang nagpunta sa kumpanya para magdulot ng gulo.
Sa harap ng sunod-sunod na problema, pisikal at emosyonal na nanghina si Anne. Hindi niya alam kung paano ito lulutasin. Lahat ng ito ay nakita ni Jack kaya agad siyang nagpatulong sa isang katrabaho upang hanapin ang mayamang lola. Pagkatapos, inabot ni Jack ang balita sa kanyang boss upang ipaalam sa publiko ang katotohanan. Sinabi niya na kung hindi ito gagawin, magbibitiw siya sa trabaho. Muling pumunta si Jack sa tabi ni Anne upang palakasin ang kanyang loob. Sinabi niya na huwag siyang mag-alala at palaging nandyan siya para sa kanya. Sa puntong ito, sobrang dinurog na ni Anne ang puso at hindi na niya kayanin. Nawalan siya ng malay pagka-uwi. Nangyari namang naroon si Jack sa pinto ng panahong iyon at gusto sanang makipag-usap sa kanya tungkol sa tsismis. Nang maramdaman niyang may mali, agad siyang tumawag sa security guard para buksan ang pinto. Nang makita si Anne na nakahandusay sa lupa, natakot si Jack at agad siyang dinala sa ospital. Nakita ang mga doktor na nagmamadaling ginagamot si Anne kaya labis na nag-alala si Jack. Dali-daling napansin ni Alan na dinala ni Jack si Anne sa ospital upang ipaglaban ang karapatan bilang kasintahan kaya agad siyang lumapit upang pigilan si Jack at sinabi na siya ang bahala kay Anne at pinakiusapang umuwi na si Jack. Ngunit sinabi ni Jack na hindi siya pwedeng umalis dahil gusto niyang ipaglaban ang karapatan bilang kasintahan ng babae kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Ang tanging iniintindi niya ay ang kaligtasan ni Anne. Nagulat si Alan sa narinig at napilitang payagan si Jack na manatili sa loob. Makalipas ang ilang sandali, gumaling na si Anne at hindi na ganoon tindi ang emosyon ni Jack kaya humingi siya ng paumanhin kay Alan na hindi niya dapat naging ganoon kasensitibo at pinakiusapang alagaan ni Alan si Anne bago siya umuwi. Ngunit hindi maginhawa ang pakiramdam ni Alan sa sinabi ni Jack dahil siya ang tunay na kasintahan. Ngayon, parang kailangan niya ng pahintulot ng iba para lang magamit ang kanyang mga karapatan bilang asawa, pero wala talagang pakialam si Jack sa nararamdaman niya. Natapos niyang magsalita at umalis ng mag-isa. Agad siyang nagmadaling pumunta sa airport para lumipad papuntang Hong Kong at alamin kung nasaan ang kanyang mayamang lola. Samantala, ang balitang nilinaw ni Jack para kay Anne ay umabot sa tuktok ng mga search results. Sa isang iglap, ang mga keyboard warriors na dati walang hiya, biglang naging may dangal na. Lahat sila ay bumaliktad at sinisi ang ex-boyfriend ni Anne at si Celebrity Lily. Nang makita nilang napatunayan na si Anne, umiyak sila sa tuwa. Di nagtagal, bumalik ang mayamang matandang babae na nawala sa mundo. Nang tanungin siya ni Anne, ibinahagi ng matanda ang dahilan ng pagkawala niya. Sa pagpapakilala ni Anne, nakilala niya ang kasalukuyang gwapong matanda, pero nabangkarote ito. Pinaghinalaan siya ng anak niya na ginagamit lang ng gwapong matanda ang yaman ng matanda, kaya nilimitahan ang kanilang relasyon. Pero iginiit ng matanda na totoo ang pagmamahal ng gwapong matanda kaya pinapayagan niya itong magpanggap ng ilang impormasyon para maiwasan ang panghihimasok ng anak niya sa kanilang sweet na pagmamahalan sa kanilang pagtanda. Hindi niya inasahan na magiging gulo ito kay Anne. Kung hindi dahil sa seryosong payo ni Jack, hindi nila malalaman ang totoo. Kaya bumalik sila sa China upang tulungan si Anne na linawin ang mga akusasyon ng pandaraya. Nang malaman ni Anne na ginawa ito ni Jack para sa kanya, labis siyang natuwa. Ngunit kasabay nito, nalagay si Jack sa malaking problema dahil sa balitang isinulat niya upang linawin ang issue. Biglang naging sentro ng iskandalo si Celebrity Lily. Ramdam ng mga tagahanga ni Lily na sinasadyang siniraan siya ni Jack kaya araw-araw nilang sinasara ang pintuan ng kumpanya ni Jack. Hindi rin pinatawad ng boss ni Lily si Jack, pumupunta siya araw-araw para magdulot ng gulo at banta na ipapaalam kay Suhak na paninirang puri ito at pagbayarin si Jack sa lahat ng danyos. Dahil dito, hindi na makalabas si Jack nang walang atensyon at kapag nakita siya ng mga tagahanga ni Lily, siya ay binubugbog. Nakita ni Anne ang pagdurusa ni Jack para sa kanya at nalungkot dahil wala siyang magawa para makatulong. Sa gabi, nagkita sila sa parke sa kanilang tirahan. Inalala ni Anne lahat ng ginawa ni Jack para sa kanya at alam niyang puno ng pagmamahal ang puso niya. Nagsimula siyang lumapit kay Jack, pero sa kritikal na sandali, umatras siya. Ngunit paano niya makokontrol ang kanyang nararamdaman para sa isang tao? Nakita ni Alan ang lahat ng ito. Sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang siya ang ikatlong tao. Hindi niya alam ang gagawin kaya pumunta siya sa bar para magpakalasing. Pagkatapos, nagtungo siya sa apartment ni Anne ngunit wala siyang lakas ng loob na kontaken siya. Napansin ito ni Jack na nasa itaas. Nang makita niya si Alan, agad niyang nilapitan. Nang makita na may lakas ng loob si Alan na harapin siya, agad itong hinawakan sa kwelyo. Tinanong ni Alan kung bakit kailangang siya ang maging ikatlong tao. Sagot ni Jack, hindi niya makontrol ang puso niya. Galit na galit si Alan nang marinig ito, ngunit pagkatapos, sinuntok si Jack ng marahas at pinatamaan ito sa lupa. Sinabi niyang maglaho na si Jack mula sa kanyang paningin. Kasabay nito, bukod kay Alan na matalik na kaibigan ni Anne, hindi rin maganda ang pagtanggap kay Jack ng maraming kasamahan niya sa kumpanya dahil nakasagasa siya sa pinakamalaking talent agency sa bansa. Maraming kasamahan ang naranasang hadlang sa trabaho kaya ibinuhos nila ang sama ng loob kay Jack. Dahil dito, nawalan si Jack ng tiwala sa kanyang matagal ng passion sa journalism at nagsimulang mag-isip na magbitiw sa trabaho. Samantala, ang relasyon ni Alan at Anne ay umabot sa puntong walang saya na kapag nag-date sila.
kaya lalo nang naging balisa si Alan. Para mapasaya si Anne, dinala niya ito sa isang restaurant na yumantig sa buong mundo. Doon, inilapag niya ang engagement ring sa mesa at hiniling na buksan ito. Nang makita ni Anne ang biglaang eksenang ito, nataranta siya dahil ibinigay na niya ang puso niya kay Jack. Kaya paulit-ulit siyang humingi ng tawad kay Alan. Gusto niyang aminin ito ng diretsyo pero hindi siya pinayagan ni Alan. Umalis si Alan ng malungkot at umuwi ng mag-isa. Pagbalik niya sa baba ng gusali, may mabait na uncle na gustong maglaro ng kaunti sa kanya. Nakita ito ni Jack kaya agad niyang pinaalis ang uncle. Gusto niyang aliwin si Anne pero hindi inaasahan na magagalit ito nang makita siya at nagtatanong ng may luha kung bakit lagi siyang nakikialam sa buhay niya, bakit siya laging sumisilip at ginugulo ang kapayapaan ng kanyang isipan. Nang makita ni Jack kung gaano nagdurusa si Anne dahil sa kanya at maalala na nasaktan niya rin si Alan, gumawa siya ng isang desisyon na taliwas sa kanyang mga prinsipyo. Plano niyang lumipat ng ibang bansa kasama ang anak at manirahan kasama ang kanyang mga magulang. Samantala, pinilit ng matalik na kaibigan ni Anne na aminin niya ang nararamdaman kay Alan. Ngunit sinasadya ni Alan na iwasan siya kaya napilitan siyang pumunta sa ospital kung saan nagtatrabaho si Alan. Nakita ni Alan si Anne na determinado, kaya wala nang magawa si Alan kundi tapusin ang relasyon nila. Sa ganitong sitwasyon, labis na nalungkot si Anne para kay Alan. Matapos humingi ng maraming paumanhin, ibinalik niya ang engagement ring at nagtapos ang romantikong relasyon nila. Pagkatapos ng paghihiwalay, bumalik si Anne sa tahimik niyang buhay. Pero sa oras na iyon, ipinaalam ni Mary na umalis na si Jack sa magazine. Agad siyang tumakbo pauwi ngunit wala na si Jack, kaya araw-araw na lamang siyang tumutunog sa doorbell ni Jack, umaasang may milagro itong magpakita. Nang magkita sila muli, matagal na ang panahon. Isang araw, habang naghihintay si Anne sa elevator, nang bumukas ang pinto, nakita niya ang matagal niyang nawalang minamahal. Naramdaman niyang sobrang saya at nalito siya nang halos mahulog, pero mabilis siyang nasalo ni Jack. Pareho silang nasasabik sa muling pagkikita, pero pareho nilang nilihim ang kanilang nararamdaman dahil hindi nila alam kung tatanggapin pa ba ng isa't isa. Sa ganitong kalituhan, muling naging komplikado ang kanilang samahan. Simula nang bumalik si Jack, naging distracted siya sa trabaho. Napansin ito ni Mary kaya pinayuhan siyang ipahayag ng matapang kay Jack ang kanyang nararamdaman. Ngunit pakiramdam ni Anne, para na siyang naglaho sa mga mata ni Jack. Paano siya magbubukas ng bibig para hayaang bumalik ang isang tao? Kaya patuloy na lamang siyang nagdurusa habang umiinom. Samantala, nakipagkita si Jack kay Alan at nagpasalamat dahil tinawag siya nito pabalik. Simula nang maghiwalay sila ni Anne, labis na nagdusa si Alan. Gusto niyang makabalik kay Anne pero nakita niyang palaging iniisip ni Anne si Jack. Para matigil ang pagdurusa ni Anne, gumawa si Alan ng desisyon na taliwas sa tradisyon ng pamilya. Ngayon, nagkita muli ang dalawang magkapatid. Labis ang pagdadalamati ni Jack para kay Alan, at marami rin si Alan na sama ng loob kay Jack. Para mailabas ang kanyang damdamin, dinala ni Alan si Jack sa playground ng mga bata sa ospital at masayang naglaro sila ng tagwan. Di nagtagal, sumali ang isang grupo ng mga bata na may dalang baril-baril na tubig. Agad nilang nilimot ang nakaraan at nagtulungan para magtanggol sa isa't isa. Dahil sa ganitong masaya at magalang na pagtutulungan, nagkapatawaran sina Alan at Jack. Sa harap ng tapat na pagmamahal na tulad ng pag-aalaga ng isang ina, labis na natuwa si Anne. Hindi nagtagal, nakipag-inuman si Jack sa mga dati niyang kasamahan para magbalik tanaw. Ngunit nadala siya ng alak kaya dinala siya pabalik ng mga kasama sa kanilang komunidad. Sa pagkakataong ito, nakita ni Anne ang eksena at gusto niyang pumunta at kumustahin siya, pero pinigilan siya ng gwardiya at tinanong kung kilala niya ang kasama ni Jack. Naguluhan si Anne. Ipinaliwanag ng gwardiya na napansin niyang may lalaking sumusunod kay Anne kaya lalo siyang naguluhan. Kaya tinanong niya ang katrabaho tungkol dito. Matapos ang paliwanag, naunawaan niya na kahit pumunta si Jack sa China, nag-aalala pa rin siya sa kaligtasan ni Anne kaya pinagawa niya ng lihim na bantay sa paligid ni Anne. Nang malaman ni Anne na inaalagaan siya ni Jack, natuwa siya ng husto. Nagdesisyon siyang itigil ang pagtatago at buong tapang niyang ipinahayag ang kanyang nararamdaman kay Jack. Nang marinig ito, agad na nagmadaling puntahan ni Jack si Anne nang walang pag-aalinlangan. Muling nagtagpo ang kanilang damdamin ng todo-todo. Sa ganitong paraan, opisyal na silang nagumpisang mag-date at sinimulan ang kanilang walang pakundangang pagmamahalan. Ngunit hindi inaasahan ni Anne na nagsisimula pa lamang ang mga pagsubok sa kanilang dalawa. Bago pa man maging handa sina Anne at Jack, sumulpot si Sarah, ang childhood sweetheart ni Jack. Nagsimula ang alitan ng dalawang babae para sa pagmamahal ng iisang asawa. Nagsimula sila sa isang kompetisyon sa pagluluto na puno ng tensyon. Pareho silang hindi bibitiw sa kompetisyon upang makuha ang pagkilala ni Jack at ng kanyang anak. Ginamit ng dalawang babae ang lahat ng kanilang kakayahan. Naantig pati sina Jack at ang anak niyang si Tom sa matinding tensyon kaya naguluhan sila. Pareho nilang inihanda ang parehong putahe. Inuna ni Tom ang pagkain ng niluto ni Anne. Matapos ang isang kagat, sinabi niya na pangkaraniwan lang ang lasa nito at wala itong espesyal na bahagi. Halos maipit ang dibdib ni Anne nang marinig ito.
Nang pagkain naman ni Sarah, sinabi ni Tom na napakasarap nito at inaasahan niya na muli itong matikman sa hinaharap. Napakasaya ni Sarah at hindi niya alam kung paano ito ay react kaya pinatingin niya ng mapagmataas kay Anne. Samantala, nadismaya si Anne at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pag-uwi niya, pakiramdam niya ay mas masahol pa ito kaysa nakain niyang 2 carton ng bawang. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nalungkot kaya nilapitan niya si Tom at hiniling na ituro ang mali sa niluto niya. Sandali niyang pinag-isipan bago sinabi ang totoong dahilan, sa katunayan, expired na ang mga sangkap na dala ni Anne. Pagkatapos kumain ng kanyang niluto, nagsuka ang ama ni Tom at nagkaroon ng pagtatae kaya natakot sila. Nang marinig ito, agad na pumasok si Anne upang maaligan si Jack ng maingat. Unti-unting gumaling si Jack, sa kahilingan ni Jack, nanatili si Anne sa tabi niya buong gabi. Bilang pasasalamat sa maalagaang pag-aalaga ni Anne, inimbitahan ni Jack si Anne sa isang mamahaling restaurant para sa isang romantikong hapunan. Nang harapin ni Anne ang ganitong eksena na puno ng pagmamahal at labis na sobra, muli siyang nanginig. Sa isang magandang araw na iyon, lubos na nagpakasaya ang dalawa. Matapos sila uminom ng alak na Coke mula pa noong 1982, pumunta sila sa isang tindahan ng bag at nilinis ang buong display ng mga bag. Nabigla ang mga nagbebenta sa eksenang iyon, naguluhan sila at dali-daling nagbalot ng mga bag. Ngunit nang magising si Anne kinabukasan, nagulat siya nang makita ang kwarto na puno ng mga bag. Nagsisi siya sa ginawa kaya napilitan siyang bumalik sa tindahan para isauli lahat ng mga bag. Nang makita ang kanilang sarili na naiinis sa ginawa ni Anne, nagalit ang mga nagbebenta, pero dahil customer ang hari, wala silang magawa kundi sundin. Bagamat masama ang karanasan sa pamimili, hindi nito napigilan ang mabilis na pag-init ng damdamin nila ni Jack. Sa gabi, magkapiling silang muli, at habang lalo silang lumalalim ang damdamin, lalo ring naging tuyot ang hangin. Sila ay humiga sa kanilang higaan at nag-umpisang maghalikan. Dahil hindi maganda ang bahaging ito ng kwento, lilipat tayo sa susunod na araw. Nagising ang dalawa sa isang maaraw na umaga. Sa puntong ito, abot na ng damdamin nila ang isang hindi na mapaghihiwalayang estado. Ngunit napansin ni Anne na malamig ang pagtrato ni Tom sa kanya. Sa simula inisip niyang guni-guni lang ito, pero paulit-ulit na ginawa ni Tom ito. Nag-alala siya kaya para mapagaan ang relasyon nila, sumunod siya kay Hanmei upang hanapin ang solusyon. Doon niya naunawaan na namimiss lang pala ni Tom ang kanyang ina. Nang maayos na ang hindi pagkakaunawaan, muling naging masaya silang muli. Di nagtagal, sa kaarawan ni Tom, inimbitahan ni Jack si Anne sa hapunan upang makilala ang kapatid ni Jack. Masigasig na bumili si Anne ng regalo para kay Tom, pero hindi niya inaasahan na makasalubong ang dati niyang asawa. Lalo pang nagulat dahil pareho pala ang daan nila papunta sa restaurant. Dahil dito, naramdaman nilang dalawa ang hindi magandang hinala. Nang dumating sila sa restaurant, namangha sila nang malaman na ang kapatid ni Jack ay kasintahan pala ng dati niyang asawa. Lalo pang namangha si Anne at ang dati niyang asawa. Para hindi malaman ng kanilang mga partner na nag-asawa sila noon, napilitan silang magpanggap na hindi magkakilala. Ngunit napansin agad ang dinatural nilang kilos kaya napilitan si Anne na magsinungaling na ang dati niyang asawa ay dating black fan niya sa girl group na matagal na niyang iniwan kaya hindi na sila magkakilala ngayon. Bagamat nakakatawa ang dahilan, wala nang ibang nagtanong pa. Pagkatapos ng awkward na hapunan, labis na kinakabahan si Anne. Gusto niyang umamin kay Jack pero nang nakalapit na sa kanyang dila ang mga salita, hindi niya ito masabi kaya naupo na lang siya at nag-ikot-ikot. Araw-araw ay palaging iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Hanggang sa wakas ay nakaisip siya ng plano, ang makipagnegosasyon sa dati niyang asawa. Gusto niyang pilitin ang dati niyang asawa na talikuran ang kasalukuyang kasintahan nito. Ngunit hindi inaasahan, sinabi sa kanya ng dati niyang asawa ang isang malupit na katotohanan, magpapakasal pala siya at ang kapatid ni Jack sa loob ng 1 linggo. At ayon sa prinsipyong, first come, first served, dapat siyang sumuko. Nang maunawaan ang malupit na katotohanan ito, nanlumo siya dahil mahal na mahal niya si Jack. Hindi niya matanggap ang paghihiwalay lalo't gumaganda na ang relasyon nila kaya napilitan siyang gumawa ng mahirap na desisyon, sinabi niya kay Jack ang tungkol sa dati niyang asawa. Malungkot din silang naghiwalay, ngunit hindi niya inaasahan ang sinabi ni Jack na totoo pala, hindi sila tunay na magkapatid ng kasintahan ng dati niyang asawa. Lumaki lang silang magkakasama at tinatawag lang ang isa't isa na kuya at ate dahil parang pamilya sila. Nang malaman niya na isang malaking hindi pagkakaunawaan ito, nakaramdam siya ng ginhawa at agad na yamakap kay Jack. Nasaksihan ang tagpong ito ni Sarah at agad niyang naisip na wala na siyang pag-asa. Pagkatapos ng lahat ng ito, nilainggan ni Jack ang kanyang sariling puso kaya tinawag niya ang mga kaibigan para ayusin ng maayos ang bahay. Nang umuwi si Anne mula sa trabaho, nakita niya ang romantikong pulang carpet na inihanda ni Jack. Sinundan niya ang carpet hanggang sa pintuan ni Jack. Matagal na silang hinihintay ni Jack at ng anak nito. Dinala ni Jack si Anne sa isang paglalakbay sa mga alaala. Nang makita ang mga inihanda ni Jack, agad na kumilig ang puso ni Anne. Ginamit ni Jack ang pagkakataon at inilabas ang isang diamond ring, pagkatapos ay lumuhad upang mag-propose. Ngunit hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Anne.
Ang dahilan nito ay sobra siyang nagmamahal kay Jack kaya natatakot siyang mawala siya. Para makasama nila ang isa't isa hanggang pagtanda, iminungkahi niyang subukan muna nila ang trial marriage. Nalaman ni Jack na nalito siya. Gusto sana niyang kumbensihin si Anne gamit ang teorya ni Einstein tungkol sa relativity, pero walang kinalaman ito sa ikatlong batas ni Newton. Kaya sa huli, tinanggap na lang niya. Nagsimula ang kanilang trial marriage. Inakala ni Jack na magiging payapa at masaya ang kanilang pagsasama, pero nang magsimula silang magkasama, napansin niyang magulo ang buhay ni Anne. Ayaw nitong magayos o maglinis ng bahay, at pati mga buto ng natirang pagkain ay itinapon-tapon, na nagdulot ng mas madaming alitan. Sa huli, nag-impake si Anne at umuwi sa sarili niyang bahay. Nakita ni Jack na lumalala ang sitwasyon kaya naisip niyang kailangang magpatawaran ang dalawa. Pinuntahan niya si Anne para humingi ng tawad. Naramdaman din ni Anne na hindi siya dapat sobrang palaban at inamin niya ang kanyang pagkakamali kay Jack. Muling nagkapatawaran ang dalawa, ngunit habang nasa gitna ng kanilang pagsasama, nagkaroon ng aksidente si Jack sa sasakyan. Pumunta si Anne sa ospital at nakita siyang nakahiga sa kama, balot ng gasa. Labis siyang nadismaya at hindi makapaniwala sa nangyari kay Jack. Ngunit nang sumunod na segundo, tumayo si Jack sa likod niya. Lumalabas na minor lang ang tinamong pinsala ni Jack sa aksidente. Naluha si Anne sa tuwa. Pagkatapos ng nakakapanabik na pangyayaring iyon, napagpasyahan nila ang kanilang mga sarili. Hindi nagtagal, nagdiwang sina Mary at asawa niya ng muling pagkakasundo sa pamamagitan ng muling pagpapakasal. Sa dulo ng kasal, inagaw ni Jack ang bouquet. Plano niyang muling mag-propose kay Anne pero pinigilan siya nito ng malakas. Sa halip, siya ang nag-propose kay Jack. Masayang masaya si Jack at agad siyang niyakap. Dito nagtatapos ang kwento hanggang sa muli.